Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nakatayo si Sophia sa harap ng pinto ng kwarto ni Rafael. Nagtatalo ang isip niya kung tutuloy ba siya o atras na lang at sa ibang araw na lang bumisita. Ilang oras na nakalipas matapos ng gulong nangyari sa abandonadong gusali at hindi pa sila nakakapag-usap ni Rafael magmula nung nakabalik sila dito sa asyenda. Ligtas naman ito pati ang ilang mga tao niya at may mga ilang sugatan pero wala namang binawian ng buhay. Bakit parang dadalawang isip ka na pumasok sa loob? Napatingin siya sa gilid nang madinig ang boses ni Danica. May dala itong tray na may lamang isang baso ng tubig at ilang medisina. Lumapit ito sa kaniya at inabot ang tray na kaniyang dala. "O ito, ikaw na magpainom sa kanya, total ikaw naman ang dahilan kung bakit nangyari sa kanya." Hindi na magawang magsalita pa ni Sophia nang iwanan siya ni Danica kasama ang tray. Napabugan na lamang siya ng hangin bago muling humarap sa pinto na saktong bumukas at iniluwa si Rafael. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata at wala nagtatakang magsalita, pero nung bumaba ang tingin niya sa kaliwang balikat, doon siya nakakita ng dahilan para ibuka ang bibig niya. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong niya dito. "Ayos na, malayo to sa bituka." Anito sa kanilakihan ng awang ng pinto para anyayahan siyang pumasok sa loob. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa kanyang kama. Tahimik namang sumunod si Sophia habang nililibot ng tingin ang kwarto ni Rafael. Ngayon lang siya ulit nakapasok dito at kagaya ng opisina niya, puro itim at pula ang kulay na nakikita niya. Walang masyadong gamit sa loob kaya sobrang luwang ng silid. Halos walang nagbago. "Ano yung dala mo?" Nabalik ang kanyang tingin kay Rafael nang marinig itong magsalita. Ito ba? Gamot mo ito," sabi ni Danica. "Kailangan mong uminom para mapabilis ang pagaling mo." Binaba niya ito sa isang mesa at binasa muna ang mga pangalan ng tableta na paiinom niya bago alisin sa lalagyan para ibigay kay Rafael kasama ang isang baso ng tubig. Wala naman itong imik na tinanggap ang ilang tableta. Saka ininom ng sabay-sabay na kinabigla ni Sophia. "Pwede mo namang isa-isahin ang pag-inom ng gamot," aniya. "Hindi kailangan ng isang lagukan lang. Baka sumabit pa yan sa lalamunan mo. Tapos kasalanan ko pa." "Ano ba ang punto kung isa-isahin pa? Kung pareho lang din naman ang dadaanan?" tanong ni Rafael saka ibinaba ang baso na wala ng laman. "Siyempre kasi, baka mabilukan ka," sagot naman ni Sophia. "Hindi ka nga namatay sa bala ng baril. Baka naman mamatay ka sa pagkasamid." Tumango ito sa kanya. "Well, thanks for the reminder." Hindi kumibo si Sophia. Pinagmasdan na naman niya ang likod ni Rafael nang tumalikod ito sa kanya. Muli niyang nakita ang mga tattoo nito sa likod at saka sa isang braso. Sa tingin niya ay may mga nadagdag pero hindi niya mawari kung ano at saang parte. "Tulog na ba si Amanda?" tanong ni Rafael saka kinuha ang t-shirt na nakalatag sa kama. Tulog na siya kanina pa. Salamat nga pala sa mga tao mo." At napaliwanagan si Amanda tungkol sa nangyari kanina. Mabuti nga at hindi na siya nagtanong pa ng marami dahil mahirapan ako
napaliwanagan siya. Naglakad siya patungo kay Rafael, saka kinuha ang t-shirt sa kamay nito. Hayaan mong tulungan kita. Dahan-dahan niyang isinuot sa ulo nito ang damit at may angat na pinasok ang kanang kamay sa manggas, sumunod ang kaliwa na nahirapan silang gawin dahil naroon ang tama ng baril. Ayaw na sana itong tuloy ni Sophia pero mapilit si Rafael dahil tinis talaga nito ang kirot at sakit na kanyang nararamdaman. Maisuot lang ang damit sa kaniya. Kanina pa kasi itong nilalamig at hindi niya gusto madagdagan pa ang idinadaing niya. Laking ginhawa ng dalawa nang matagumpay ito, pero kita pa rin sa mukha ng isa ang kirot na nararamdaman sa kaliwang braso. Natanggal na yung bala ng baril sa kaniya at hindi na bago kay Rafael ang ganitong pangyayari. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sanay ang katawan niya sa mga bala. Na makailang beses na nagtangka sa buhay niya, subalit ito pa rin siya, nakatayo at buhay na buhay. Sophia, may itatanong ako sa iyo, ani ni Rafael na pinagtaka niya. Ano naman ang itatanong mo? Saan ka natutong humawak ng baril? Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon, kaya bakas ang gulat sa kanyang mukha. Ano? Siyempre wala. Agad niyang tugon. First time kong humawak ng totoong baril kanina. Sigurado ka? Malamang. Bakit? Mukha na ba akong expert sa ginawa kong paghawak ng baril kanina? Bagyang natawa si Rafael. Hindi ko lang inaasahan, pero para sa first timer na gaya mo ay hindi na masama. Hindi alam ni Sophia kung pinuri ni Rafael ang ginawa niya, pero may kakaibang tuwa sa kanyang kalooban matapos itong madinig. Kung ganoon, turuan mo kong gumamit ng baril. Nang sabihin niya iyon, otomatikong nawala ang ngisi sa mukha ni Rafael. Hindi niya ito inaasahan at di rin niya ginusto ang kanyang nadinig. Hindi ka seryoso sa sinabi mo, aniya, pero sa nakikita niya, mukhang desidido talaga ito na magsanay humawak nga ng armas. Pasensya na Miss Sophia, pero hindi ka din namin matutulungan sa gusto mong mangyari. Malalagot kami kay bossing nito kapag pinahawakan namin ng baril, kaya pasensya na ulit. Paghingi ng tawad ni Adriel kay Sophia nang humingi ito ng tulong sa kanila para sa isanayin sa paghawak at paggamit ng baril. Hindi naman niya malalaman kung wala magsusumbong sa inyo. Isa pa, wala naman siya dito ngayon. Pagpupumilit niya pa, buo na ang loob niya na matuto kung paano depensan ang sarili dahil matapos na nangyaring gulo nung nakarang araw na pag-isip-isip niya na kailangan din niyang matutong lumaban para ipagtanggol ang sarili pati ang anak niyang si Amanda. Nakahanda naman siyang magsanay, subalit ayaw siyang payagan ni Rafael kahit hindi naman niya hinihingi ang permiso nito. Pasensya na talaga Miss Sophia, pero mahal pa namin ang mga buhay namin, ani Ivan habang nagkakamot sa batok nito. Next time ka na namin tuturuan kapag sinabi na ni boss. Bakit ba kailangan pa ng pahintulot niya bago niyo ako turuan? Voluntaryo ko itong ginagawa. Ano bang kinatatakot ninyo? Si bossing, ani Arvin. Saka, delikado kapag nasanay ko yung humawak ng armas. Paano naging delikado? Hindi ba't mas mainam nga masanay ako na depensan ang sarili ko kaysa umasa ako sa tulong ng ibang tao? Katwiran niya. Hindi na uso ang knight in shining armor ngayon. Bulok na yon. Nagkatinginan ang mga ito at mababaka sa kanilang mga mukha ang kalituhan sa kung ano dapat na isagot kay Sophia. Noong nakaraang araw pa talaga sila na sinusubukan kulitin ito patungkol sa bagay na ito. Pero hindi na ito magawang tulungan dahil mahigpit na ipinagbili ng kanilang boss na huwag hahayaan si Sophia na humawak ng kahit na anong armas. Hindi na sila nagtanong kung bakit. Sumunod na lang sila sa utos ni Rafael. Kung tutuusin, may katwiran naman para sa kanila ang dahilan kung bakit gustong matuto ni Sophia, pero dahil ito ang pinag-uutos ng boss nila, wala silang ibang choice kundi ang sumunod. Mama! Tumatakbo si Amanda sa kinatatayo nila, kaya mabilis na binago ng ina ang ekspresyon ng mukha niya para salubungin ng anak na may ngiti sa labi. Ilang araw na nga nakalipas, magmula noong pagtangkandukutin ni Richard ang batang ito at laking pasasalamat ni Sophia
sa mga tao dito sa asyenda na tumulong para makalimutan ni Amanda ang pangyayaring iyon. Bumalik naman ang sigla nito at kakulitan, kaya alam niyang maayos na ang bata. "Hello anak, anong balita? Enjoy ka ba kanina?" Tanong niya sa anak, saka nilingon ang kasama nitong lumabas. "Opo mama, enjoy po kami ni tita. Nagsakay kami sa horse mama. Malaking malaki, saka colored white po." Pagbibida ng anak, saka nilingon si Danica. "Tita, di ba may picture tayo kanina? Pakita niyo po kay mama, saka po kay papa." "Oo mamaya Amanda, lobat ang cellphone ko." Anito, at nagpaalam agad sa kanila na kailangan niya magpahinga. Dahil halos wala ito naging pahinga, nang lumabas sila kanina ni Amanda. Mali ang desisyon niya na isama ito, dahil sa halip na magsaya siya, ang batang kasama niya ang higit na nagsaya sa mga lugar na nilibot nila. Napakalikot nito, kaya bawat galaw at kilos ni Amanda ay binabantayan niya, dahil sa takot na mawala sa paningin ang bata. "Tito, nakita po namin unicorn kanina dun sa zoo. Marami po sila. Saka po, mga snake, ang dami rin nila." Wala na kay Sophia ang atensyon ni Amanda, dahil sa mga tao na ni Rafael ito nagbida patungkol sa mga lugar kung saan sila naglibot kasama ang tita niya, na hinabol lang niya kanina kaya siya naisama. Kinuha naman ni Sophia ang pagkakataon na ito para umalis sa eksena at habulin si Danica na patungo na sa hardin, pero tinawag niya ito. "Danica, sandali lang." Huminto ito sa paglalakad, saka siya nito nilingon. "Bakit?" May sasabihin sana ako." "Ano yun Sophia? Magpapaturo kang humawak ng baril?" Anito, at wala pa mang sinasagot si Sophia sa kaniya, ay may kadugtong agad siya. "Pasensya na, pero ayoko." Bumagsak ang balikat niya. "Pati ba naman ikaw? Ayaw mo akong turuan?" Tinatamad lang ako ngayon. Next time na lang." "Walang problema Danica kung next time. Basta turuan mo ako kahit mga basic lang. Gusto ko lang talaga matuto kung paano depensan ang sarili ko." Nagulat na lamang siya nang biglang sumugod si Danica sa kaniya at biglang pinilipit ang kanyang kaliwang braso papuntang likod nito. Impit siyang napahiyaw at pilit inaabot si Danica para patigilin ito sa ginagawa niya, na ilang saglit lang ay binatawan ni siya. "Iyon muna ang dapat mong matutunan. Maging alerto ka sa paligid mo, dahil anytime pwedeng may umatake sa'yo." Anito, saka naglabas ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan ito. "Basic lang yun." "Bakit ka naman kasi biglang sumugod?" ani Sophia habang hinihimas ang kaliwang braso. "Wala ka man lang pasabi na gagawin mo pala yun? Baliw ka ba? Sinong kalaban ang magsasabi sa'yo na susugod siya para lang maging alerto ang atakihin niya?" Natatawang tanong ni Danica, saka nagbuga ng usok sa harap niya. "Ipapaalala ko lang na hindi tayo maglalaro dito, at kung magpapaturo ka sa akin, ihanda mo ang sarili mo, kasi hindi lang ako basta magiging trainer mo, ituring mo rin akong kalaban." Hindi na siya nagsalita at napaisip bigla kung tama ba na si Danica ang nilapitan niya. Ngayon lang sila nakapag-usap ng ganito at hindi nalalayo ang ugali ni Rafael sa kaniya. Diretso at hindi nagpapaligoy-ligoy kung magsalita. Parangka at hindi mabulaklak ang bibig. Pinanood niyang maglakad si Danica papunta sa pahingahan ng hardin. Minsan lang ito makita dito sa asyenda, dahil palagi itong wala o may lakad. Tila napako na ang mata ni Sophia sa salamin na nasa kanyang harapan, habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Napabugo siya sa hangin at naglakad pabalik sa sariling kama. Tulog na si Amanda na sobrang nag-aalala kanina kapag nakikita ang tama ng baril ng kanyang ama. Panay ang tanong nito sa kanya patungkol dito, at gumawa na lamang siya ng kwento na paniniwalaan ng kanyang anak. Hindi niya alam, pero parang malapit ang dumating ang kinatatakutan niya, dahil unti-unti na nagkakamalay si Amanda sa mga nangyayari sa asyenda. Umalis siya sa kama para sana lumabas,
Nang pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ni Rafael na mukhang kanina pang nakatayo sa harap ng kwarto nila ni Amanda. Pakiramdam nilang dalawa, nangyari na ito, pero baliktad na ang sitwasyon. Lumabas si Sophia ng kwarto at marahang sinarado ang pinto para di mabulabog ang tulog ng anak nila. Binalik niya ang tingin kay Rafael at napatingin siya sa benda na nakalagay dito. Okay na ako, aniya kahit wala pang tinatanong ang kaharap niya. Makirot siya pero malayo sa bituka. Inalis ni Rafael ang tingin dito at inilipat ang tingin sa mata ni Sophia habang lumalapit ito sa kaniya. Gusto mo bang malaman ang dahilan kung bakit ayaw kitang paturuan na humawak ng mga armas? Bakit, Rafael? Dahil akala ko ay kaya kitang protektahan. Ni hindi man lang kumurap ang mata nito nang sabihin niya ang rason niya. Akala ko sapat na ang dami ng tao at bantay dito sa asyenda, pero hindi pala. Natulala si Sophia at hindi niya inaasahan ang sinabi nito, pero biglang pumasok sa isip niya si Amanda na baka ito lang ang tinutukoy nito. Kaya nga dapat bigyan mo na ng permiso ang mga tao mo na turuan ako. Si Danica, pwede rin niya akong turuan dahil napapayag ko na siya kanina. Ako na ang magtuturo sa iyo, Sophia. Agad na sambit ni Rafael. Pero sa ngayon, wag muna. Palipasin muna natin ang ilang araw bago kita turuan at limitado lang din ang ituturo ko sa iyo. Walang problema sa akin. Sapat na yung may alam ako kahit papaano para may pagtanggol ko naman ang sarili ko. Hindi naman sa lahat ng oras ay palagi kayong nariyan para tulungan ako. Hindi kumibo si Rafael. Nanatili ang kanyang mga mata kay Sophia na unti-unting nakakaramdam ng ilang dahil sa mga titig nito. Umalis na si Sophia sa kinatatayuan niya nang biglang magsalita si Rafael na nagpatigil sa kaniya. Kailangan mo na nga matuto para pag wala ako dito, ikaw ang magbabantay sa anak natin dahil obligasyon natin yon. Obligasyon nating dalawa bilang mag-asawa. Segundo ang lumipas bago siya nakatugon. Magulang tayo ni Amanda, hindi tayo mag-asawa. Aniya bago tuloy ang iwanan si Rafael na natulala na lang sa kawalan. Sumilay ang tipid ng ngiti sa kanyang labi habang paulit-ulit na nag-e-echo ang sagot na binigay sa kaniya ni Sophia. Mabigat ang hawak ni Sophia sa pistol na hawak niya. Pilit niya itong itinututok sa shooting target na ilang distansya lang ang layo nito mula sa pwesto niya, pero harap pa rin siya patamaan ang gitna nito. I-relax mo lang ang balikat mo, rinig niya kay Rafael na nasa kanyang likuran. Saka siya nito hinawakan sa kanyang balakang upang alisin ang nakakuba niyang likuran. Huwag mo rin masyadong higpitan at bigatan ang paghawak sa baril. Hindi yan makakatulong sa iyo. Huminga siya ng malalim at sinunod ang sinabi nito. Wala pa namang bala ang baril na hawak niya, pero kabado pa rin siyang kalbitin ang gatilyo na hindi naman niya nararamdaman nung una siya nagpaputok. Alisin mo na rin ang kaba at takot sa loob mo para makapag-start na tayo. Hanggat di ko nakikitang relax ka, mananatiling walang bala ang magasin ng baril na hawak mo. Binaba niya ang kamay at nilingon si Rafael. Minamadali mo ba ako? Ngayon pa lang naman tayo magsisimula ah. Almost 1 hour na tayo dito. Pagtatama ni Rafael. Pinaikutan na lamang niya ito ng mata at binalik ang posisyon niya kanina. Muli niyang itinutok ang hawak niyang pistol sa shooting target at nang makontento na siya ay kinalbit na niya ang gatilyo. Okay na? Tanong pa ni Rafael habang inihanda ang earmuffs at shields na gagamitin ni Sophia. Kung okay na ay magsimula na tayo. Oo, ito na nga, ready na ako. Pabalang nasagot niya sa kabinitawan ang baril upang malagyan ito ng bala ni Rafael. Isunod na rin niya ang earmuffs at shields bilang proteksyon na pwede ring makatulong sa kaniya para maiwasan ang distraksyon. Ilang buwan na ang lumipas at patuloy pa rin siya sa pagsasanay. Ang unang itinuro sa kanya ay kung paano depensahan ang sarili gamit ang mga kamay at paa. Noong una, akala niya madali lang, pero hindi pala. Dahil bukod sa kumikilos ang katawan mo,
Alerto din dapat ang mga mata at tenga mo. Araw-araw masakit ang katawan niya kakainsayo. Pero maganda naman ang nagiging resulta nito dahil mapapakinabangan niya ang itinuturo sa kanya. Okay, pwede ka na magsimula. Pahintulot ni Rafael, kaya sinimulan niya ang pagbaril sa shooting target na hindi niya mawari kung may matatamaan ba siya, pero tuloy-tuloy lang ang ginagawa niya. Hanggang sa maramdaman niya na wala ng pwersa sa baril na pinapapaputok niya. Hinuntunan niya ito saka binaba ang pistol para alisin ang nakalagay sa kanyang mata at sa kanyang tenga. May pinindot naman si Rafael sa kanyang gilid upang lumapit sa kanila ang shooting target na kanilang ginamit. Hindi na masama, wika ni Rafael habang pinagmamasdan ang mga butas. Isa pa, ani Sophia dahil hindi siya kontento sa mga tinamaan niya. Subukan pa natin sa ikalawang pagkakataon. Kung yun ang gusto mo, ani Rafael, at sa pagkakataong ito, si Sophia na naglagay ng bala sa magazine. Huminga siya ng malalim bago muling itinutok sa shooting target ang baril na hawak. Sinubukan niyang palitin ang mata niya sa pagbabaka sakaling makatulong ito para mapuntiryan niya ang pinakagitna. Pero masyado magalaw ang kanyang kamay, kaya di pa niya makalabit ang gatilyo. Relax ka lang, rinig niya mula sa kanyang likuran. Saka muli niyang inayos ang pagkahukot ng likod niya. Buong akala niya hanggang doon lang yun. Pero naramdaman pa niya ang magkabilang braso ni Rafael na tila yumakap sa kanya. Pero iyon pala, tinulungan lamang siya upang maiayos ang pagkakapunterya niya sa patatamaan niya sa harap. Rafael, focus! Anito, pero kabaliktaran ang nararamdaman niya. Lalo siyang hindi makapag-focus dahil yung hangin sa bibig ni Rafael. Ramdam niya sa batok niya. Ang pagiging maikli ng kanyang buhok ay nakatulong para walang sagabal sa mga galaw niya. Pero sa sitwasyong ito, pakiramdam niya ay malalagay siya sa alanganin. Masyadong malapit si Rafael sa kaniya. Maski ang matigas nitong dibdib ay ramdam niya sa likod niya. Humugot siya ng malalim na hininga at sinubukang ituon muli ang buong atensyon sa ginagawa niya. Ilang saglit lang ay kinalbit na niya ang gatilyo at nagsunod-sunod na ang pagpaputok niya hanggang sa natapos sila. Oh, anong nangyari? Ang komento ni Rafael na makita ang mga butas sa shooting target. Halos ilan lang yung mga tinamaan ni Sophia. At kumpara sa una nitong ginawa, walang-wala naging resulta ng pangalawa. Break muna, aniya, saka hinubad ang mga suot ng proteksyon sa kaniya. Tumingin siya sa relo niya at mag-aalas 3 na pala ng hapon. 3:30 ang labas ni Amanda sa school niya. Gusto mo bang sumama sa pagsundo sa kaniya? Sasama ako. Walang pag-anilangan na sagot ni Rafael. Napatango naman si Sophia at lihim na napangiti dahil sa mga linggong nagdaan ay pakiramdam niya bumalik na sa normal ang buhay nila sa asyenda. Walang gulo na nagaganap at ipinagpapasalamat niya at hinihiling niya na sana ay magtuloy-tuloy. Pumapasok na rin sa preschool ang anak nilang si Amanda. At ito pa lang ang unang linggo ng bata bilang estudyante. Ang akala nga niya ay iiyak ito, gaya ng mga batang kasabayan niya sa pagpasok. Pero hindi. Sabik pa itong pumasok sa magiging classroom nila at kapansin-pansin agad ang pagiging bibo nito. Ilang bata lang ang mga klase ni Amanda, kaya siguradong matututukan ang bawat isa sa kanila. Boss, kapwa sila napalingon sa taong kapapasok pa lang sa loob ng shooting range. Si Arthur. Pasensya sa abala, pero may emergency tayo. Nagsalubong ang kili ni Rafael at sa itsura pa lang ni Arthur, alam niyang seryoso ang bagay nito. Tumingin siya sa kanyang relo para matyansya kung aabot ba siya sa pagsundo kay Amanda. Pero tinapik siya ni Sophia sa kanyang braso. Okay lang, ako na lang ang magsusundo sa kaniya. Anito sa kanilingon si Arthur. Mukha kasing importante ang pag-uusapan ninyo. Susubukan kong sumunod sa inyo, ani Rafael at ipinagkibit balikat na lamang niya ito bago tuluyang lumabas ng silid
kung saan sila nagsanay. Napabugo na lang siya sa hangin dahil napapansin niya na napapadalas ang pagiging abala ni Rafael sa kung anuman ang ginagawa nito. Wala naman yung kasa kaniya, pero kay Amanda ay mayroon. Dahil minsan na lang magkaroon ang mag-ama ng oras para sa isa't isa. Hindi siya nagsasalita dahil gusto niyang si Rafael mismo ang makapansin ng bagay na iyon. Tuluyan na kaya maging maayos ang sama ni Sophia at Rafael sa isa't isa para sa kanilang anak na si Amanda? May mabuo kayang pagmamahalan sa kanila sa kabila ng mga pagsubok na haharapin nila? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!